Nasa higit 500 senior citizen ang dumalo sa ikalawang General Assembly para sa taong 2024 ng San Miguel Pasig Senior Citizen Reincorporated. Naging paksa sa General Assembly ang mga naisagawang programa at mga plano ng grupo para sa kapwa nila lolo at lola na pinangasiwaan ng mga opisyal ng samahan. Maliban pa dito ay nagkaroon ng paraffol at madami ang dumating na bisita na nakisaya sa aktibidad gaya ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Naipaliwanag dito ni Jaworski ang ilan sa mga benepisyo ng mga senior sa Pasig. Nagkaroon lang sila ng General Assembly. Siyempre, di-discuss din nila yung mga plans and programs nila. Actually, sa non-government po ito. Samahan ng ating mga senior citizens. It's isang asosasyon po ito. At naimbitahan lang ako na maging bahagi o maging guest ng kanilang General Assembly. So, bumati lang tayo at merong konting mga raffle items yata na pinamimigay para rin may konting katuwaan yung ating mga senior citizen. Well, katulad nga ng nabanggit ko kanina, yung iba kasi hindi nila alam na meron man tayong ordinansang naipasa tungkol nga dun sa libreng sinihan. No? We have free sine po sa ating mga seniors. Every Monday, buong araw po yon. At hindi iniisip kasi nung iba, ito ay binabayaran ng sinehan, hindi po, baliktad. Ang usapan ho namin sa lahat ng sinehan sa loob ng Pasig, basta senior citizen, pakita ng ID, libre yung kanilang papanoorin at sa kanila sisingilin sa amin sa City Hall. At ang City Hall po ang nagbabayad nun. Hindi po ito libre ng sinehan, ito ay libre galing po sa lokal na pamahalaan ng ating lungsod. Pangalawa nga yung octogenarians natin at 90-year-old. Kasi dati sinasabi ng mga senior natin, paano daw pag 100 di nila maabot o ma-enjoy yung 100,000 na pabuya mula sa ating national government. So naisip po ng ating City Council na gumawa ng parang by step, no? At 80 years old, meron kayong matatanggap na 10,000. At 85 years old, meron kayong matatanggap na 15,000. And pag 90 years old, 25,000. 95 years old, 25. And 100, another 25. So ang ginawa po natin, spread out po natin yung yung 100,000 na imbes na matanggap nila o ng pagdating nila ng 100 years old, 80 pa lang napapakinabangan nila ang konting pabuya mula sa ating pamahalaan. Sa ating mga senior citizens, Happy Grandparents Day. Bukas yata ang Grandparents Day, September 8. So ngayon, tamang-tama, nagkakaroon ng ganitong klaseng mga kasiyahan. Binabati namin kayo at pinapaalala rin namin sa inyo na mahal namin ang lahat ng mga senior na nag-ambag, lalong-lalo na kung saan tayo ngayon, hindi po tayo makakarating bilang isang lipunan kung hindi sa pagtsatsaga, paghihirap ng ating mga mahal na seniors. Sinabi ng mga officer ng grupo ang kahalagahan ng annual validation ng senior citizens at ng kanilang mga programa at hiling ang suporta ng pamahalaan sa ilan sa kanilang mga plano para sa mas epektibong implementasyon nito. Nabatid na isa sa kanilang ipinagmamalaking proyekto ay ang itinayong klinika para sa mga senior na nagbibigay ng ilang libreng serbisyong medikal. Ito po ang pangalawang General Assembly ng mga seniors ng Barangay San Miguel na mga kasapi ng San Miguel Pasig Seniors Citizen Reincorporated. Actually, every year ginagawa namin ito twice a year. So inauna yung ginawa namin noong Abril, ito yung pangalawa, ngayong buwan ng Setyembre. Ang lahat po ng nandito ay mga taga-Barangay San Miguel lahat. As of now, marami pa nakapila, mga 550 na po ang nakarehistro. Aming nilaunch ang aming website. Dahil nagkaroon po ng website yung ating asosasyon para mas padali po ang komunikasyon sa ating mga kasapi. At bukod po sa mga paraffol, meron po tayong mga booth dito na kung saan meron tayong klinika. Meron po kaming klinika para sa lola at lola, ang kaisa-isang klinika sa buong Pasig ng mga senior associations. Libre ang gamot, libre ang virals at kinukuha namin ng health data ang lahat ng mga pumupunta po doon. Sa ngayon, isang kasalukuyang programa namin dahil ginagawa yung aming klinika, ang ginawa namin, lumabas kami. At aming dinalaw yung mga bedridden seniors na sa ngayon ay meron na pong 89. Dinalaw namin lahat iyan. Dinadala namin ng konting regalo. Tapos meron kami kasamang mga nurse na volunteer seniors din. Sinecheck yung kanilang buong katawan. Binibigyan namin ng libreng gamot. At yung iba humingi ng pagdarasal, so pinay-pray over namin. At nalaman din namin na meron din silang problema sa kanilang pamilya, sa kanilang environment. So yun ay tinutugan na namin.
At ngayon, ang balak namin ay kung paano matutulungan kami ng gobyerno na parating sa kanila. Unang-una, libreng laboratorio. Hindi po sa ospital, kundi sa bahay nila. Dahil hindi sila makalakad, bedridden. Pangalawa, madalaw sila ng doktor, mabigyan ng bagong reseta. At pangatlo, mapuntahan at pamigyan ng mga libreng gamot din. Dahil ang aming pong asyon medyo hindi po masyadong malaki ang aming financial budget, kaya kailangan din po namin ng tulong ng lahat. Salamat sa pagkakataon ito. Sa aking palagay, ito na ang pinakamaraming mga seniors na natipon para sila ay aming makasalamuha. Sa ngayon, meron kaming paglabas sila, lahat sila may dalang grocery bags, may dalang medicine bags, at marami pa po mga perks. This is the second General Assembly in a year. Kasi dapat yan, twice a year, may General Assembly kayo. Kung saan nag-uulat ang Pangulo, ang Tresurera, kung ano ang kalagayan ng ating logistics. At kung ano naman ang mga nagawa namin na mga tinatawag na projects para sa mga senior. Ang katulong ko rito at katuwang ko ay yung napakasipag kong Vice President. At meron pa akong balak na proyekto na baka sa January ipustro ko na yung mga sabihin natin na unlettered na senior na baka pwedeng maturuan pa natin sumulat ng ABC at ng 1+1 yung mga numbers. By that, yung konting kaalaman na yan, maita-transfer natin sa mga hindi nakapag-aral na gustong-gustong may matutunan naman. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.